Good morning everyone. I'm Pertoni Sabado and we're going to install WordPress in simple way. So let's go. So first we're going to WordPress website. So as you can see, wordpress.org download. So after you press the download WordPress, makikita mo dyan yung zip, and then kapag pumunta ka naman sa zip, ayan, makikita mo yung files. Then, double click to extract. Pagkatapos mo ma-extract, ang gagawin mo lang po ay, ayan, copy the WordPress folder. Ayan. So, ang system pala ang OS pala na gamit ko dito is Linux. So, mag-i-install tayo ng WordPress in Linux environment. So, ayan. So, punta lang po kayo sa root, which is yung slash, then OPT. Pag nakapasok na sa OPT, punta ng LAMP. Yung LAMP stands for SAMP for Windows. So, pares lang din po sila. Then, after ganun po, i-paste na po yung WordPress na kinopy natin. At, ayan na po. Ito na ang WordPress na dinownload natin kanina. So, ang next naman po is pupunta tayo ng terminal. Yes, pupunta po tayo ng terminal. So, sa terminal na po, ang gagawin po natin dito is kailangan muna natin pumasok sa loob mismo ng LAMP po. So, para pumasok po dyan, kailangan po natin mag-command into cd, stands for change directory, then go to OPT, LAMP, and htdocs. So, pag nasa loob na po ng htdocs, pwede na po tayo mag-ls. ls stands for list. So, para makita po natin mga folders and directories na nakalagay po sa loob ng htdocs. So, as you can see, nakita po natin yung folder na WordPress na install po natin. So, after that naman po, i-run na po natin yung LAMP. So, ayan. Ayan yung console for SAMP. So, balik ulit po tayo sa WordPress. And then, dito naman po, sisimulan na po natin i-install yung WordPress. So, punta muna tayo ng localhost, phpMyAdmin. And pagkatapos, mag-set po tayo ng database, which is WordPress. Apa. Ayan, then punta po tayo sa localhost, which is yung WordPress. So, dito naman po, as you can see, kailangan muna natin sundan itong config or yung mga hinahanap na files para maano. So, as you can see, syempre, database natin, then root, ayan, then password. So, sa password, so, dyan po is kahit wag na tayong maglagay ng password. So, pwede naman po. So, as you can see, nag-error po. Pero, once na pwede naman natin wag natin lagyan, possible din naman pong gagana yun. Nasa inyo pa yung kung lalagyan ng password or hindi po. So, ayan. So, in my case, so, we need to config pa ng PHP file para mag-download, para mag-install pa po siya. So, punta lang po tayo sa compiler po natin. And pag nakapunta na pa tayo sa compiler natin, ika-copy lang po natin yung code. Pag nasa code, ipipaste lang po and then save. Ayan, as you can see, ang file name niya is w-config.php. Then, ayan, punta po tayo sa loob ng htdocs and then pasok ng WordPress. And then, pagtas magpasok, i-save lang po natin siya as yung file name niya. Ayan, wp-config.php. Then, after po yan, enter na po. Ayan. So, na-save na po natin siya. So, pagkatapos po natin ma-save, sa loob po ng file ng WordPress, so, in-start na po natin mag-install. So, ayan. So,
So, dito naman po is hahanap na tayo ng title. Kung ano yung pwede natin ilagay. So, ayan. Username as default, root. Then, also, yung password, same as default, root lang po nilagay ko para madali lang po maalala. So, ayan, email. Then, install WordPress. And, after that, hintay lang po tayo ng 2 minutes or maybe more than 2 minutes para mag-generate yung installation po. Then, after ng installation, ayan, after installation, pupunta na po tayo sa login. Ayan, sa login, then isulat lang po natin yung sinulat natin na password and email. So, ayan, root. And after that, pagkatapos natin mag-login, and let's see, hintay lang. So, ayan po. So, completely po tayo nakapasok sa dashboard po ng WordPress. So, ngayon naman po, titignan naman po natin kung paano naman po tayo mag-display ng Hello World sa WordPress po. Okay? So, ayan, titignan muna natin, i-navigate muna natin, and at the same time, explore muna natin yung mga elements inside ng WordPress. So, kung ano yung mga possible na makikita natin, kung ano ba yung mga pwede natin ma-download na plugins para makatulong at mapabilis yung production natin. So, going back, so para lang mag-install, then kailangan natin ng add new page para makapag-display tayo ng Hello World. So, ayan. So, ganyan lang po kasimple. Pagkatapos nyo mag-add new page, isusulat nyo na po yung kung gusto nyong i-display na text or headings. So, ayan, Hello World as a headings. And dun sa subheadings naman po, my name, Tony Sabado. Ayan. And then, after natin masulat, yung desired nating content, pwede na po natin siya i-publish. So, paano natin mapapublish yan? So, punta lang tayo sa upper right, and then makikita nyo po yung publish. Ayan. Then, pag na-publish na po natin, ayan, wait lang po tayo saglit. So, ayan, as you can see, Hello World is now live. So, live na daw po yung Hello World. So, paano nga ba natin ma-access yun? So, i-copy lang po natin yung local host, yung local path. So, paano nga ba yun? So, copy lang. Ayan. Yun yung magiging path niya kung saan siya nakalagay. So, pagkatapos natin ma-paste, yan, HTTP, localhost, WordPress index.php, hello world, /2. Then, enter. So, voila. And there you have it. Nakapag-display na tayo ng Hello World using WordPress. So, that's all. So, I hope you learned something. So, that is the simple and easy way to install and display Hello World using WordPress. Once again, I am Tony Sabado. Goodbye. Thank you for watching.